So, andito po sila, sir. Ayan, coming from sir. Mars. Ayan. Natividad. Natividad, ayan. Nagtanong po sila sa atin tungkol sa alignment at ito nga yung sidecar nila. So, ano ba yung nakakamdaman natin, sir? Magalaw. Ang manibela. Ayan, ano ba? Pero kung ano, sir, kung nasa patag, okay naman. Okay naman. Pagka nalubak. Ayun lang, magalaw. Ayan. So, ayun may nakakamdaman ni sir. May nakita po kasi tayo dito sa sidecar pa lang nila. Pagpunta pa lang nila, nakita na natin kung ano yung kaibahan talaga sa mga ina-align po natin. So, kung napapansin nyo po itong parte na to, halos yung harapan po niya, nakapantay na rin sa harapan ng motor. Kaya no, kikita nyo, pantay na po sila, oh. So, dito pa lang po, makikita po talaga natin na lahat ng bigat na pupunta na po dito sa may harapan. Ayan po yan. Tapos, mapapansin din natin sa may gulong, okay naman, oh. Pagdating sa harapan, okay naman yung pudpud, pantay. So, pagdating dito sa side wheel, okay din. So, wala po tayong nakikitang ibang dahilan nung paggalaw na manubila niya kung hindi po dun sa makap masyado po yung pagkakalagay po ng sidecar. Ayan po. Masyado pong makap yung pagkakalagay ng sidecar sa may motor. So, ang gagawin po natin dyan, mag-adjust po tayo sa may side wheel. Ipapaka po natin tong side wheel. Tapos, syempre, harap na rin po yung motor. Yan po yan para po may balance po natin yung sidecar nila. Tapos okay po lahat eh. Wala po tayong nakikitang problema. So yun lang po ang maano natin doon. So, sir, masimulan na natin. Yes. Bale, ito rin po yung nakita natin dito. Malikot po yung pagkakalagay po talaga ng side wheel. Pero kung tutusin po sana, okay naman na po sana ito. Okay naman na po sana itong clearance. Kaya lang po kasi, ang nagiging problema po sa mga ganung sidecar, ito po siya. Masyado pong malayo yung clearance dito. Kaya dapat po, yung pagkakalagay naman po ng gulong, dapat aabante yan. Para yung bigat po ng sidecar ay balansin sa may gulong. Kaya dito ngayon, ito mangyayari ngayon dito, since na ano dito, iaabante naman natin itong pinaka-under chassis niya, iaabante po natin dito. Para naman po may balansi po natin yung bigat ng sidecar. Itong pagkakalagay po ng center guide ay i-adjust na rin po natin kasi nga po kawawa naman yung naglalagay ng tornilyon niya, sobrang dikit na dikit sa may elbow. So ayusin na rin po natin yan, ilalayo natin ng konti at saka naman hindi sa gabal. Masyadong kawawa yung mga naglalagay at nagbabaklas po ng tornilyo dito. Ito naman pagkakalagay po dito ay okay naman po, wala naman po problema nakikita. Medyo maluwang nga lang ng konti pero okay lang yan. Nakukuha naman sa higpit yan. Pero mamaya isasakto na rin po natin yung bolt na lalagay natin para naman hindi siya gagalaw-galaw. Bali ito po kasi yung nut niya. Yan, oh. Yan po nagiging problema niyang pag maluwang masyado. Kunting luwag lang siya, gaganon-ganon na siya. Kaya dapat panatilin yung higpit. Kaya lang kung may magagawa naman tayong paraan para mapasikipan ito, napakalaki yung clearance. Nagulat talaga natin yan. So ito na, natapos na po yung inalay natin. So ito na nga. So nabago po na malaki yung harapan nyo. Kung kanina nandito napakalaki, ngayon lumiit na po siya. Ayan, tapos yung ano po niya, yung adjustment po ng side wheel, kung nakikita nyo po yan, oh. Dito po siya nanggaling dati. Ito po siya dati, oh. So ilan po yung ano dyan, 3 media. Ay hindi lang, 4. Nasa 4 po yung ano na-adjust natin dyan. Nag-adjust din po tayo dyan. Yung, ito na po siya, tumapat na, oh. Ayun na. Ano siya? Gagaan kaya? Okay, testing na natin bago tayo mag-ano. May nakakang ba siya doon? Ayun to. Ganun eh. Ba't pag ganun kamta mo na? Oo ah. Medyo lang talaga yung side din. Maganda siya? Maganda? Malaki? Sabagay kung siya nagdatravel sir, makakamdaman niya agad yun eh. Oo. So, bumalik na siya.
Yan talaga yan, te. At least okay na tayo. Ano sa tayo, sir? Okay na, okay na. Okay na. Thank you. Thank you. Try mo. Ayan. Thank you, kuya. Sige po, thank you rin po.